Kabi-kabilang misa naman ang idinaos sa mga simbahan sa bansa at iba pang panig ng mundo para sa namayapang si Pope Francis. Narito ang report ni Gio Robles. Dumalo sa misa sa Caloocan Cathedral ang maraming Katoliko para sa yumaong Pope Francis. Pinangunahan ito ni Pablo Virgilio Cardinal David. Sa kanyang homily, ipinaalala niya ang sinabi noon ng Santo Papa tungkol sa kahalagahan ng pagluha. It's okay to cry tears. Para kay Papa Francisco, mas makakita tayo at makakakita tayo ng mas maliwanag kung hahayaan nating mahugasan ng ating mga mata ng maraming mga luha. Isa si Cardinal David sa mga magiging bahagi ng conclave sa Vatican, ang sagradong proseso ng pagpili sa bagong Santo Papa. Sa Biyernes, posible siyang lumipad patungong Vatican. I wish makahabol ako sa funeral, no? Pero ang main obligation ko is to be there to join the conclave. Malaki ang aming moral and spiritual obligation to enter into the conclave, not in the spirit of politics, but in the spirit of prayer. Pati sa Notre Dame, pinatunog din ang kalembang hudyat ng pagluluksa sa pagkawala ng Santo Papa. Matapos yan, daan-daan ang dumalo sa tribute mass. Pati sa Argentina, kung saan nagmula si Pope Francis, may mga isinagawa ring mga misa. Hindi maikakaila na naging malapit sa mga Katoliko ang Santo Papa. Sa mga mapalad na nakadaupang palad si Pope Francis, ang mga larawan na ito na lang ang magpapaalala na minsan naging bahagi sila ng kanyang banal na paglalakbay. Ang News 5 cameraman na si Fred Lee na nag-cover sa biyahe ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Vatican noong 2015, hindi lang nakita ng personal, kundi nakalapit pa sa Santo Papa. Nakapagmanong, nahalikan ng singsing at nabasbasan pa. Actually, tinayon ako ng balahibo noon eh. Kasi hindi ko may paliwanag yung pakiramdam. Parang I was so blessed that day. So lucky and blessed that day. Sinabi ko na lang sa kanya, Pope, bless me. Bless mo yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko.